Hindi pa man lumulubog ang araw, ay tila may kakaibang lamig na ang simoy ng hangin sa baryo Langit-Langitan, isang liblib na baryo sa kabundukan ng Quezon. Ang mga dahon ng niyog ay bahagyang kumakaluskos, tila may ibinubulong sa bawat pag-ugoy. Ang mga bahay kubo ay magkakahiwalay, nakatago sa pagitan ng masukal na kakahuyan at mga palayan. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. Sa gilid ng kalsadang lupa, dahan-dahang umuusad ang isang lumang B300 van. Sa loob nito ay mag-asawang galing Maynila, sina Raymond at Mia. Buntis si Mia, 7 buwan na. Maputla siya, marahil dala ng pagod sa biyahe, ngunit hindi maikakaila ang liwanag ng tuwa sa kanyang mga mata. "Love, andito na tayo," sambit ni Raymond habang ipinaparada ang sasakyan sa harap ng isang luma, ngunit matibay na bahay na yari sa kahoy. Nabili nila ito sa murang halaga mula sa isang kamag-anak ni Raymond. Wala raw nakatira rito ng mahigit 10 taon, pero sinabi ng nagbenta na ligtas at tahimik daw ang lugar. Pagkababa nila, sinalubong sila ng malamig na hangin at tanaw nila ang walang katapusang palayan sa di kalayuan. Sa kabila ng katahimikan, may kung anong kirot sa dibdib ni Mia, parang may nakatitig sa kanya mula sa dilim ng kabubatan. Sa unang gabi nila, habang nag-aayos ng gamit, nakarinig sila ng pagaspas sa bubong. "Siguro pusa lang," sabi ni Raymond, pilit pinapakalma si Mia, pero ang pusa ay hindi gumagawa ng ganoong tunog, malalim, mabigat, at parang may pakpak. Hindi nila alam, may matang nakamasid sa kanila mula sa taas ng puno ng akasya, sa di kalayuan. Isang babae, may mahabang buhok, mapuputing balat, at pulang labi. Sa liwanag ng buwan, tila siya'y isang diwata. Ngunit sa dilim, sa kanyang likod, ay nakasilip ang 2 malalaking pakpak na parang sa paniki, nakatiklop pa. Siya si Aling Sabel. Sa araw, isa siyang maganda at mapagkalingang dalaga sa baryo, palangiti, masipag, at mahilig sa mga halaman. Ngunit sa gabi, siya ang kinatatakutan ng mga matatanda sa baryo. Isang manananggal. Matagal na niyang inaasam na magkaroon ng bagong biktima. Matagal na siyang hindi nakakalasap ng masarap na laman loob ng isang sanggol sa sinapupunan. At ngayon, dumating ang isang buntis, bagong salta, walang alam sa mga hiwaga ng baryo. Napangiti si Aling Sabel. Malapit na. Kinabukasan, gumising si Mia na may kakaibang pakiramdam, parang nanaginip siya ng masama, ngunit hindi niya maalala ang detalye. Si Raymond naman ay abala sa pag-aayos ng mga sirang bahagi ng bahay. Bagamat luma na ang bahay, maayos pa rin ang estruktura. May ilang bahagi lang na kailangang kumpunihin, gaya ng mga bintanang may sira ang jalousie, at ang bubong na tila may butas. Habang nililigpit ni Mia ang mga gamit sa kusina, may kumatok sa pintuan. Pagbukas niya, tumambad sa kanya ang isang magandang dalaga na may suot na simpleng puting bestida. Mahaba ang kanyang buhok, itim na itim at tuwid, at ang kanyang balat ay makinis at maputi. Sa kanyang ngiti ay may aliw, may lambing. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang amoy, isang halimuyak ng bagong pitas na sampagita. "Ay, ikaw na siguro si Mia." "Ako si Sabel, kapitbahay niyo sa may kabila ng palayan," anya, sabay abot ng isang basket ng prutas. Pasalubong ko sa mga bagong salta. Nagpasalamat si Mia at tinanggap ang basket. May mangga, bayabas, at ilang saging. "Ang bango mo po, ate. Parang may dalang bulaklak." Napatawa si Sabel, isang ngiting malamig ngunit magiliw. "Ay, likas lang siguro. Mahilig kasi ako sa halaman." Napakagaan ng loob ni Mia kay Sabel. Sa mga sumunod na araw, palagi siyang bumibisita. Dinadalhan siya ng mga pagkaing lutong bahay, tinutulungan sa mga gawaing bahay, at kung minsan ay sinasamahan pa sa pamamasyal sa paligid. Maging si Raymond ay natuwa sa kabaitan ni Sabel. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, may lihim si Sabel. Tuwing sasapit ang gabi at matutulog na ang mag-asawa, umaakyat siya sa punong akasya. Doon, sa ilalim ng anino ng buwan, ay marahan niyang hinuhubad ang kanyang katauhan. Sa isang iglap, ang kanyang katawan ay naghihiwalay sa baywang. Ang kanyang pangitaas ay lumilipad sa dilim, may pakpak na malapad, mga mata na pula, at ngiting naglalaway sa inaasam na laman. Bawat gabi, palapit siya ng palapit sa bahay ni Mia, ngunit hindi siya makapasok. Hindi dahil sa may depensa ang bahay, kundi dahil nag-aantay siya ng tamang oras.
Isang gabi, habang tulog si Mia, nagising siya sa pakiramdam na may malamig na hangin na dumaan sa kanyang tiyan. Dama niya ang bigat ng panaginip. Nakita raw niya sa kanyang panaginip si Isabel, nakalutang sa ere, wala ang ibabang bahagi ng katawan, may matutulis na ngipin, at pilit siyang inaabot. Ngunit bago siya makalapit, may umalulong na aso mula sa labas. Isang mahabang, nakapanghihilakbot na tahol. Nagising si Mia ng pawis na pawis. Tinapik niya si Raymond, ngunit mahimbing ang tulog nito. Pagbukas niya ng bintana, nakita niya sa malayo ang punong akasya. At sa tuktok nito, may aninong lumipad palayo, isang malaking nilalang na may pakpak. Lumipas ang ilang araw, at sa bawat gabi, tila palala ng palala ang mga panaginip ni Mia sa bawat pagdilat niya mula sa bangungot, palaging malamig ang hangin sa silid. At minsan ay may halimuyak ng bulaklak na hindi niya mawari kung saan nanggagaling. Ang mga alon ng sampagita sa hangin ay parang paalala ng presensyang hindi niya maipaliwanag. Maging si Raymond ay napansin na rin ang mga pagbabago. "Love, parang namamayat ka," sabi niya habang nilalagyan ng lotion ang mga binti ni Mia, "hindi ka rin makatulog ng maayos." Umiling si Mia, "Masama lang siguro ang pakiramdam ko, parang may kung anong nakamasid tuwing gabi." Pinilit ni Raymond na hindi ipahalata ang kanyang pag-aalala. Ngunit sa totoo lang, may nararamdaman na rin siyang kakaiba. Tuwing gabi, bago siya makatulog, may maririnig siyang kaluskos sa bubong, tapos biglang tatahimik. Parang may mabigat na bumabagsak, pero walang baka sa umaga. At isang gabi, habang natutulog si Mia, muling bumalik ang panaginip. Ngunit ngayon, hindi lang ito panaginip, para na itong paglalakbay sa isang lugar na hindi niya alam. Sa kanyang panaginip, nasa gitna siya ng palayan, madilim ang langit at tila gumagapang ang ulap sa lupa. Sa kanyang harapan ay si Isabel, nakasuot ng puting bestida, ngunit ang ngiti ay may dugo sa gilid ng labi. Lumapit ito, dahan-dahan, habang ang kanyang katawan ay unti-unting naghihiwalay mula sa baywang. Tumalsik ang mga lamang loob habang bumuka ang mga pakpak na malalaki, nababalutan ng makapal na itim na balahibo. Hindi makasigaw si Mia, tila nanigas ang kanyang katawan, habang ang anino ni Isabel ay lumutang sa harapan niya, papalapit sa kanyang tiyan. "Mia eh." Nagising siya sa tinig ng matandang babae sa labas ng bahay. "Mia," tinig ulit, mahina pero malinaw. Tumakbo si Raymond papuntang pintuan at pagbukas niya, isang matandang babaeng Kuba, may puting buhok at daladalang baston, ang nakatayo sa ilalim ng ulan. "Ako si Lola Biring, anya. Taga rito sa baryo. Kailangan nating mag-usap bago mahuli ang lahat." Nagkatinginan ang mag-asawa. Basa sa ulan si Lola Biring, ngunit nanatiling tuwid ang kanyang tingin. "May bantay na sa inyo tuwing gabi," bulong niya. "At hindi siya tao." Habang patuloy ang ambon, pinatuloy ni na Raymond at Mia si Lola Biring sa loob ng bahay. Pinaupo nila ito sa tabi ng kalan, at pinakuluan ni Raymond ng tubig para sa kape. Tahimik lang si Lola Biring habang sinisipat ang bawat sulok ng bahay, lalo na ang kisam. "Ang bahay na to," sabi ng matanda habang sinusuklay ang basang buhok gamit ang daliri, "ay dating pagmamay-ari ng kapatid ko. Siya ang huling nanirahan dito bago siya kinain." Napatingin si Mia, hawak ang tiyan. "Kinain? Anong ibig niyong sabihin?" "Manananggal," sagot ni Lola Biring. "Hindi basta aswang. Ito ang uri ng nilalang na kayang maghiwalay ng katawan. Lumilipad sa gabi, naghahanap ng laman loob, lalo na ng sanggol sa sinapupunan." "Si Isabel ba ang tinutukoy niyo?" tanong ni Raymond, na sa wakas ay hindi na rin maitatago ang kanyang hinala. Tumango si Lola Biring. "Maganda siya sa umaga. Mapagkalinga, magiliw. Pero sa gabi halimaw. Maraming taon na siyang nananahimik, umaasang muling makakatikim ng sanggol. Wala kasing buntis dito sa baryo, hanggang sa dumating kayo." Kinilabutan si Mia, muling sumagi sa isip niya ang bangungot, ang mabangong halimuyak, at ang pagaspas sa bubong tuwing gabi. Lahat pala ay babala. May hinugot si Lola Biring mula sa kanyang dala, isang maliit na bote na may langis, kulay berde, at may masangsang na amoy. Ito ang langis ng niyog na pinakuluan sa banal na usok ng albularyo. Ihalo niyo ito sa langis ng katawan. At ito, sabay abot ng maliit na supot na yari sa dahon ng saging, ay durog na balat ng bawang at usok ng insenso.
Isabit niyo sa bintana tuwing gabi. Huwag kayong lalabas kapag sumapit ang 12:00. Hindi ba natin siya pwedeng harapin? Pigilan, tanong ni Raymond. Hindi basta-basta, sagot ng matanda. May isang paraan pero delikado. Kailangan niyong hanapin ang ibabang bahagi ng katawan niya. Pag nahanap niyo yon at pinahiran ng asin at bawang, di na siya makakabalik sa katawan niya. Doon lang siya mamamatay. Natigilan ang dalawa. Isang matinding laban pala ang kailangan nilang harapin. Kinagabihan, sinunod nila ang lahat ng bilin ni Lola Biring. Si Mia ay pinahiran ng langis, ang buong bahay ay pinailawan ng kandila at sinunugan ng insenso. Nakabantay si Raymond, may hawak na buntot ng pagi, habang si Mia ay pinilit matulog. Ngunit malapit na ang 12:00, at sa labas ng bahay ay unti-unting lumalakas ang hangin. Kumakalabog ang mga sanga ng punong akasya. At mula sa kadiliman ng gabi, isang anino ang bumaba sa bubong. Gumapang ito, dahan-dahan, at sa bawat galaw ay may tunog na tila pakpak ng paniki. Hindi ito basta anino, ito ang pangitaas na katawan ni Isabel. Lumipad siya sa paligid ng bahay, pilit hinahanap ang daan upang makapasok. Ngunit ang usok, ang bawang, at ang langis ay parang pader na hindi niya malampasan. Sa loob ng bahay, napansin ni Raymond na may isang bagay ang kakaiba, ang kanilang alagang pusa ay paulit-ulit na sumusulyap sa likod bahay, kung saan may lumang bowl na nakalibing sa ilalim ng punong saging. Napalingon siya. Lola Biring, posible bang nandoon ang katawan niya? Ngumiti si Lola Biring, ngunit hindi ito ngiti ng tuwa. Ngayon lang natin pwedeng malaman. Tahimik ang paligid, pero sa likod ng katahimikan ay may gumagapang na takot. Ang hangin ay tila may dalang bulong, paulit-ulit, parang may mga tinig na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hawak ni Raymond ang lampara at ang buntot ng pagi habang dahan-dahang lumabas ng bahay. Si Mia ay naiwan sa loob kasama si Lola Biring, na binibigkas ang mga orasyon para sa proteksyon. Sa kanyang dibdib ay nakasukbit ang maliit na krus na kahoy na pinasa sa kanya ng lola ng kanyang ina, isang pamana mula pa raw sa isang albularyo sa Laguna. Raymond, bulong ni Lola Biring bago siya lumabas, pag nahanap mo ang katawan, huwag kang mag-atubiling pahiran agad ng asin. Huwag kang manginginig. Baka bumalik siya nang hindi mo inaasahan. Lumapit si Raymond sa likod bahay. Doon, sa lilim ng punong saging, may isang bahagi ng lupa na tila mas bagong hukay kaysa sa iba. Sa ibabaw nito ay may mga pinatuyong dahon, at ang bowl ay bahagyang nakausli. Hinukay niya ito gamit ang kanyang mga kamay. Mabigat ang amoy ng lupa, parang may nabubulok sa ilalim. Pagkakita niya sa bowl, agad niya itong binuksan. Nang mabuksan niya ang takip, halos mawalan siya ng ulirat. Nandoon ang ibabang kalahati ng katawan ni Isabel. Nakatayo, parang tao pa rin, ngunit walang galaw. Ang balat ay malamig at maputla, ngunit nananatiling buo, tila buhay pa. Nakapikit ang mga mata sa larawan na nakalagay sa loob ng bowl, isang itim at puting litrato ni Isabel, siguro noong bata pa siya. May mga alay din sa paligid, mga balat ng manok, tuyong palad, at ilang basag na itlog. Hindi na nag-aksaya ng oras si Raymond. Kinuha niya ang supot ng asin at pinatakan nito ang katawan mula baywang pababa. Nang mahawakan ng asin ang laman, biglang gumalaw ang mga paa. Para bang may buhay pa, na pilit umaalma. Isang malakas na hiyaw ang narinig mula sa itaas ng bahay. Si Mia. Biglang bumagsak mula sa bubong ang pang-itaas na katawan ni Isabel, sumisigaw, gumagapang sa lupa habang ang pakpak ay pilit lumilipad. Ngunit nang hindi niya maramdaman ang koneksyon sa kanyang katawan, nagsimulang mabulok ang kanyang balat, na parang sinusunog ng sariling sumpa. Tumakbo si Raymond pabalik sa harap ng bahay, at doon niya nakita ang nakalulupasay na anyo ni Isabel, wala ng hubog ng kagandahan, kundi isang nilalang na puno ng galit, gutom, at puot. Ang kanyang mata ay pulang-pula, at ang kanyang ngipin ay lumalabas sa kanyang namumulang gilagid. Kayong dalawa, bulong ng boses na parang hangin, ako ang dapat na inarito. Pero bago pa siya makalapit, tumayo si Lola Biring sa pintuan, may hawak na sanga ng sampalok na binendisyonan. Balik ka sa putik na pinanggalingan mo, anak ng dilim, sabay hampas sa hangin. Sumigaw si Isabel habang ang kanyang katawan ay unti-unting natunaw sa lupa,
parang kandilang natunaw sa sarili nitong init. Sa huling sandali, nagmistula siyang ulap na itim, at ang kanyang sigaw ay sinabayan ng matinding ihip ng hangin. At pagkatapos katahimikan. Tahimik. Walang ihip ng hangin. Wala ni kaluskos. Wala na si Sabel. Lumipas ang 3 araw mula nang tuluyang nawala si Sabel. Tahimik na muli ang gabi, at ang hangin ay wala ng dalang bulong. Sa kauna-unahang pagkakataon, si Mia ay nakatulog ng mahimbing, walang panaginip, walang halimuyak ng sampag-ita, walang malamig na hininga sa likod ng tenga. Si Lola Biring ay muling bumalik sa kanyang munting kubo sa gilid ng palayan. Ngunit bago siya umalis, iniabot niya kay Mia ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy na nara, may ukit ng araw, buwan, at bituin. Pamana ng mga babae sa lahi namin, Anya. Gamitin mo lang kapag kinailangan. Pag naramdaman mong may aninong dumarapo sa bubong, o may halimuyak ng bulaklak sa hangin, alam mong oras na ulit. Nagkatinginan si Mia at Raymond. Wala silang sinabi, pero alam nilang pareho, hindi pa tapos ang ugnayan nila sa mga nilalang ng dilim. Minsan, ang isang halimaw ay nasusugpo. Pero ang kasaysayan ng lupa, ng dugo, at ng sumpa ay hindi madaling binubura. Sa mga sumunod na linggo, bumalik ang normal nilang buhay. Nakapag-settle na sila sa baryo. Si Raymond ay tumulong sa mga kapitbahay na magsaayos ng irigasyon, habang si Mia ay nagtuturo ng pagbasa at pagsusulat sa mga batang hindi nakapag-aral. Dito nila nahanap ang bagong kahulugan ng tahimik na pamumuhay. Hanggang isang araw. Habang naglalakad si Mia sa tabing palay, huminto siya sa gitna ng daan. Muling bumugso ang hanging malamig. Sa di kalayuan, may batang babae na nakasuot ng puting duster. Nakatalikod ito. Nakayuko. Mia, bulong ng hangin. Tila bata ang boses. Pero hindi bata ang presensya. Nang lumapit si Mia, dahan-dahan itong lumingon. Maganda. Maputi. May ngiti sa labi. At sa tenga nito, isang maliit na bulaklak ng sampag-ita ang nakasabit.